turismo? Bukod sa nakikilala ang ating bansa, tumataas pa ang antas ng turismo dito. O kaya sana, lagi nating tatangkilikin ang turismo ng ating bansa. O, Bible story naman. Sige po, Kuya Eric. Okay, kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa paliwanag ni Jose sa panaginip ng dalawang katiwala ni Faraon. Napakaganda nga po ng paliwanag sa panaginip ng dalawang tagapamahala ni Faraon. Dahil nangyari po ang kanilang panaginip. Pero hindi po naalala si Jose ng pinuno po ng mga katiwala ng saro ni Faraon. Oo, ganun nga ang nangyari pagkatapos na maipaliwanag ni Jose ang kanilang panaginip sa kanila. Pero gayon pa man ay mayroong sumunod na nanaginip eh. Alam niyo ba kung sino? Sino po ba, Kuya Eric? Si Faraon na hari sa Ehipto. Kasi walang mago o pantas na lalaki ang nakapagpaliwanag ng panaginip ni Faraon sa buong Ehipto ha. Pero naalala ng isang katiwala ng saro, si Jose, dahil naipaliwanag ni Jose yung kanilang panaginip. Eto, basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Henesis sa 41, 1 hanggang 13. At nangyari, sa katapusan ng 2 taong ganap, na si Faraon ay nanaginip. At narito, na siya'y nakatayo sa tabi ng ilog. At narito, may nagsiahon sa ilog na 7 bakang magagandang anyo at matatabang laman. At nanginain sa talahiban. At narito, na ibang 7 baka na nagsiahon sa ilog na nasa likuran nila, mga pangit na anyo at payat, at nagsihinto roon sa tabi ng mga unang baka at sa tabi ng ilog. At ang 7 bakang magagandang anyo at matataba ay nilamon ng mga bakang pangit ang anyo at payat. Sa gayoy, nagising si Faraon at siya'y natulog at nanaginip na bilang ikalawa. At narito, may sumupling na 7 uhay na mabibintog at mabubuti na may isa lamang tangkay. At narito, may 7 uhay na payat at tinutuyo ng hanging silanganan na nagsitubong kasunod ng mga yaon. At nilamon ng mga uhay na payat ang 7 uhay na mabibintog at malulusog. At nagising si Faraon. At narito, isang panaginip. At nangyari sa kinaumagahan na ang kanyang diwa ay nagulumihanan at siya'y nagsugo at kanyang ipinatawag ang lahat ng mago sa Ehipto at ang lahat ng pantas doon. At isinaysay ni Faraon sa kanila ang kanyang panaginip. Datapwat, walang makapagpaliwanag kay Faraon. Nang magkagayoy, nagsalita ang puno ng mga katiwala kay Faraon na sinasabi, "Naaalaala ko sa araw na ito ang aking mga sala. Ngunit si Faraon laban sa kanyang mga alila. At ibinilanggo ako sa bahay ng kapitan ng bantay. Ako at ang puno ng mga magtitinapay. At nanaginip kami ng panaginip sa isang gabi. Ako at siya. Kami ay kapwa na naginip ayon sa kapaliwanagan ng panaginip ng isa't isa sa amin. At nandoong kasama namin ang isang binata, isang Ebreo, na alipin ng kapitan ng bantay. At siya naming pinagsaysayan. At kanyang ipinaliwanag sa amin ang aming panaginip. Ipinaliwanag niya ayon sa panaginip ng bawat isa sa amin. At nangyari na kung paano ang kanyang pagkapaliwanag sa amin ay naggagayon. Ako'y pinabalik sa aking katungkulan at ipinabitin ang isa. Ang galing naman po. Hindi po pala tuluyan nakalimutan si Jose ng pinuno ng mga katiwala ng saro. Naalala niyo po si Jose nang walang mago o pantasman sa Ehipto na makapagpaliwanag sa panaginip ni Faraon. Pero ano po ba ang ginawa ni Faraon nang malaman niya po ang tungkol kay Jose?
Pinatawag niyo po ba si Jose upang ipaliwanag niya ang kanyang panaginip? Talagang interesado kayo ha? Sige, God willing, next week, yan naman ang ating matutunghayan. Kaya't huwag kayong liliban sa panonood ng Bible story. Ang turismo ay mahalaga dahil ito ay nakapagpapaunlad ng ating bansa. Kaya naman lagi natin alagaan ang ating kapaligiran para mas lalo pa natin mapaunlad ang turismo sa ating bansa. At ang pangangalaga sa ating kapaligiran ay iniutos sa atin ng Diyos. Basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Filipos sa 4:8 hanggang 9. Katapus-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, kung ito ay ating gagawin, mapapanatili natin ang kagandahan ng ating kalikasan. Sana ay marami kayong natutuhan sa ating pag-aaral sa linggong ito. Abangan nyo at marami pa tayong makabuluhang pag-aaralan sa susunod na linggo kung loloobin ng Diyos. Tagulan ay dumarating, ito'y paghandaan natin. Katawan ay palakasin sa mga wastong pagkain. Kalungkutan natin ay papawiin. Pagkatapos ng ulan, araw ay sisikatin. Sa pagbuhos ng ulan, ating ngang nalalaman, sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan, nadidiligan, sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal, magpakailanman. Halina't sumukob na, magkasama tayo sa tuwina. Sa hirap at sa saya, pag-ulan may di bali na. Sa problema ay huwag na padadala. Sa pagtila ng ulan, panibagong pag-asa. Sa pagbuhos ng ulan,
Hanggang dito mga bata, next week kung loloobin ng Panginoon ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show. Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show. Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Tourist spot sa tourist. Sinusubukan lang po namin kung alam namin yung iba't ibang bansa dito sa ating bansa. Kaya po ba maayos ang kalagayan ng turismo dito sa ating bansa? Ang turismo sa ating bansa ay mahalaga sa ating bansa. Ay, wala.